Nako, eto mukhang magkakaubos na ng mga mapapanagot na opisyal ng ating gobyerno sa halip ay gagawin ng state witness. Isa po yan sa ating issue na pag-uusapan dito po sa ating episode. Ito hong kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan ay gagawin na raw pong state witness. Tapos kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, ay ang sabi ay sa loob ng linggong ito ay ifa-file na po yung kasong plunder laban po kay Senador Marcoleta. At yung kaso naman ho ni Senator Joel Villanueva mukhang nahilaw ulit. Kung noon nahinog na, ngayon nahilaw na ho. Ipi-PI na raw muna, preliminary investigation. So talagang yun ho. Pag-uusapan ho natin yung tatlo na yan. Una, ito hong binabanggit ho na nakipagkasundo na ang Office daw Ombudsman dito po kay DPWH o dating DPWH Secretary Manny Bonoan para siya raw po'y gawing state witness sa investigasyon kaugnay ng sinasabing grabe ho na anomalya, flood control scandal dito po sa ating bansa na kung saan base po sa pagtataya ay nasa 1.8 trillion pesos ang involved na salapi ng taong bayan dito ho. At sabi ho ni Remulla ay mahalaga raw po yung mga impormasyong hawak ng dating kalihim at itong si Bonoan para maiprosige raw at maging matagumpay yung kaso laban po sa mga sabihin natin ididiin dito po sa flood control. So sino-sino ho kaya ang ididiin ni Bonoan? Baka naman mga ano lang to, mga politiko na sabihin natin, kritiko ho ng ng Marcos Jr. administration, lokohan ho ito. Dapat ho, idiin niya yung mula sa pumirma ng budget hanggang sa lahat ho ng mga nagbalangkas ng budget at nag-implement nito hong budget na ito para po sa flood control, yun ho, kaso kasama ho siya nag-implement. So abangan ho natin mga kababayan kung talagang may katuturan ho ba o para lang mailigtas ito pong si Bonoan dahil sa dami po ng kanyang nalaman mga kababayan, kasi siya ho ang isa sa nag-implement nitong flood control project na ito mga kababayan. So ewan lang natin kung ano ang iba pang mga basihan na binabanggit nitong si Bonoan, di ba? At sabi ho ng ombudsman. At sabi rin ho, ito hong kay Remulla, sinasabi ho niya, bukod ho dyan ay ipa-file na raw po yung kaso ng plunder ho laban po kay Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan nyo ho, panoorin nyo ho ito mga kababayan, itong pahayag. Bahagi po ito ng press ko ni Ombudsman Boying Remulla kaugnay ng kaso ni Senator Marcoleta at din po itong pagtatalaga bilang state witness kay Manny Bonoan. Panoorin niyo po itong si Ombudsman Boying Remulla. Senator for this week. Any clue po sino? Si Senator Marcoleta, definitely for resolution na. We're about to file it already. This week in Marcoleta. Pagsasampa na ng kaso yun, sir, tama? Pagsasampa na po ng kaso yun. Magsasampa yan ng kaso na sa Sandigan na yan. Plunder, sir, di ba? Plunder yung pending. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondence niya, sila defensor, yung mga na-implicate mo na. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel? Hindi na. For PI. For RSO. For PI na. PI na yan. Yeah, so, tuloy-tuloy. Kahit kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, we're just getting here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero? Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay ng ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation.
PI na, naka-PI na yun. Dalawang PI. Sir, I'll stay lang with, unless may iba kayong questions. Sir, I'll stay lang with At tapos ano pala, we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Buloan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him from, we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. Sir, elaboration why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kami standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Okay? Sir, konti pa. Sir, pasagutin na natin ikaw. Kasi yung mga nagsasabi, una-muna, binabawasan nyo yung mga minority senators sa Senate para pagdating ng, Hindi. Wala yan. It's, I didn't even ask this to happen. All the evidence came from, where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. One of you are witness to the actuations of the guy, of how what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being judge of crime. Sir, nag-file na rin po ba si my defensor, yung counter nila? Both. I think so. Sir, advance ko lang ng konti yung story kasi si Senator Chingoy has been suspended by the Senate as per order by the Sandigan, no? Yes. So the same thing is going to happen to Senator Marcoleta? Kasi plunder, sir? Yes. It will depend on the court. Ayan po, inyo po napakinggan ang paliwanag ni Ombudsman Boying Rimulya at sabi niya ay sa loob daw po ng linggong ito ay kakasuhan o magsasampa na raw po ng plunder. Ito hong Office of Ombudsman laban po kay Senator Rodante Marcoleta. So talagang inuubos na po yung mga senador dyan po sa Senado, lalo na po yung mga sinasabing kritiko ho ng administrasyon o kakampi ni VP Sara Duterte. O yun ho, at yun, sabi ho, kung sakasakali, pero sabi naman ng Senator Marcoleta, alam niyo naman ho, di ba, yung kanyang mga naging pahayag na kung saan, handa naman daw siya sumama sa mga otoridad kung sakali na magkaroon ng warrant of arrest laban po sa kanya. At matiwasay raw po siya sasama. At he will not resist. So, mariitinanggi po ni Senator Marcoleta yung mga aligasyon at iginit na wala siyang nilabag na batas. Sabi niya at sabi ho ni Marcoleta na walang kaugnayan sa pondo ng pera ng taong bayan Ito ho nga tinanggap niyang donasyon. Donasyon nga ito, pribadong pera po ito na kanyang natanggap. So, yun ho. Pero sabi ho ni Senator Marcoleta, ni Ombudsman Rimulya, hindi, may kinalaman daw ito pag alam ibig sabihin ng plunder. Pagkasong plunder ho mga kababayan, pandarambong po ito. Ano ba yung plunder law dito po sa atin, no? 'Di ba? Ibig sabihin isalin mo lang sa wikang Pilipino, Tagalog ho mga kababayan 'di ba? Plunder, Republic Act number 7080, yung original plunder law, tapos inamyendahan yan, Republic Act number 7659. Nirevisa. At dito ho, ang sabi, what is a plunder under the law? Plunder is committed when a public officer acting alone or in conspiracy with others acquires ill-gotten wealth with the total value
of at least 50 million pesos through combination of series of overt criminal acts. O yun ho, tulad ho rito, yung mga batas ho dyan, yung misappropriating or stealing public funds, receiving kickbacks, commissions, or bribes from government contracts. Ayon, fraudulently disposing of government assets. So dito mga kababayan, talagang ang binabanggit ho rito mga kababayan, talagang patungkol po ito sa sa pera po ng publiko. O yun ho, abangan natin kasi ito, mga elemento raw po ng plunder. To secure a conviction, prosecutors generally must probe, ito ho, the accused is a public officer or acted in conspiracy with a public officer. So, the accused accumulated or acquired ill-gotten wealth. So talagang pandarangbong at tagong yaman ho usapin ho rito. Kaya nagtataka nga ho itong si Senator Marcoleta, paano siya napunta dyan? Sa kasong yan mga kababayan, di po ba? Yun nga ho, kaya pinabubulaanan niya at sinasabi niya na mali at hindi totoo yung mga aligasyon na yan mga kababayan. Yun ho mga kababayan. So titingnan ho natin at ito sabihin natin ang sabi nga parang tanim ho ito. tanim kaso ho ito. Kaya nga ito ho ay may binabanggit ito pong si dating presidential spokesperson attorney Harry Roque sa kanyang social media post kasunod ng nakatadang pagsasampa ng kasong plunder kay Marcoleta. Paano kaya naging plunder yung pagtanggap ni Marcoleta ng campaign funds mula sa mga pribadong individual? At iginit na ang reklamo ay isang tanim kaso. Kaya sabi niya, INC, tatanggapin nyo ba ang tanim kaso laban kay Senator Marcoleta? Ayun ho, paano nga naman naging plunder? At bukod ho dyan mga kababayan, ito yung issue pa rin ho, marami nagtatanong, ano ba nangyari naman sa kaso ni Senator Villanueva at Senator Chis Escudero? Kala ko ba hinug na. Yung kay Senator Villanueva, sabi ho, ay hindi pa raw agad na sasampahan ng kaso dahil sa, sabi ho ni Ombudsman Boying Rimulya, meron pa raw ho, kasama ho ni Villanueva at 8 iba pang kongresista ay sa ilalim pa lamang sa preliminary investigation. Yun ho, at ayon po kay Rimulya, magsasagawa ang Office of Ombudsman ng sarili nitong case build-up dahil sa hindi nito tinanggap ang naging findings ng Department of Justice. Yun ho, mga kababayan. So, may PI muna, anak ng PI. Preliminary investigation muna. Kasi siyempre medyo lambot-lambot ang konti dahil sa kakampi na ho sa Senado. So, may preliminary investigation muna ang mangyayari dito kay Senator Joel Villanueva. Ano ba talaga? Sabi niya nung nakaraan noong nakaraang Mayo, tandaan ko yun mga kababayan, saktuhin ko yung petsa. Hanapin ko lang yung petsa na sinasabi niya. Sabi niya ho, May, ay hinog na yung kaso ho nitong si Villanueva. Yung pong pagkakasabi niya, hinog na. Ano ibig sabihin ng hinog? So, pwede nang pitasin. Di ba, kung sa literal na usapan, kumbaga sa pwede nang isampa yung kaso. Kung hinog na. Bakit ano nangyari? Nahilaw. Itong kaso laban kay Senator Villanueva. Bakit? Dahil ba siya po ay sumapit na sa kakampi ng administrasyon dyan po sa Senado? Ito, linaw ho nito mga kababayan, ito, sabi, di ba? Hinog na. Ombudsman. Sabi, Ombudsman says, flood control case versus Joel Villanueva. Ang petsa ay May 26, 2026. Hinog na raw ho. Tapos kayo sinasabi niya, hindi raw po nila tinanggap daw po yung findings ng DOJ. Bakit niya sinabi na hinog na?
Tapos nung lumipat po sa bloke ho ni Senate President Gatchalian, nahilaw ulit yung kaso. Talaga ang magiging perception ho rito ng taong bayan, lokohan ito. O may mga nangyaring, hindi natin alam kung ano bang nangyaring multo ho rito. Kasi sabi, nung una, hinug na eh. Tapos yung kay Senator Chis Escudero, sabi niya, magpapile na rin po sila ng kaso sa katapusan ng buwan ng Mayo. Ito sabi niya, inanunsyo niya, si dating Speaker Martin Romualdez, itong si Chis Escudero, pero ngayon, wala na, maghuhulyo na ho. Wala pa hong kaso. Ewan lang ho natin, kayo ho sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, ano pong sa inyo ho rito? Ano masasabi nyo? Dito una, yung ating issue ngayon, diniscuss, ito pong si dating DPWH Secretary Bonoan, ay gagawin na rin pong state witness. Ibig sabihin po niyan ay absuelto na po siya sa lahat ng pananagutan. So, lahat ho, hindi na ho siya makakasuhan. Sarap ng buhay, di ba? Pati si Yusek Bernardo. Kasi base sa mga naunang alegasyon, mga nakinabang ho yan. So, wala na. Sarap na ng buhay na po nila. Pero maliban na lang ho, tatandaan nyo ho, mga kababayan, kaya mahalaga po yung sa 2028 na dapat ang iboboto ho natin na kandidato na presidente, yung mapapanagot ang mga ito. Yung lahat, pwede pang habulin yan, kahit na ngayon, state witness na ho yan. Pwedeng baguhin yan at habulin, di ba? Kung sino man yung susunod na administrasyon. Tapos, yung pangalawa nating issue, mga kababayan, ay ito nga ho, si Senator Marcoleta ay kakasuhan na rin po ng plunder sa linggong ito. Sabi nga ni dating Secretary Harry Roque, tanim kaso. Ewan kung papayag dito ang INC. Tapos yung kay Senator Villanueva, noon hinug na, ngayon mukhang nahilaw ulit or nabulok na.